Attorney Inton, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Angel. Na-dismiss na ba yung inyong inireklamong kaso, yung sinampan yung kaso? Apo, nako, salamat po. No? Una, hindi po plunder yung demanda natin. Kung hindi po criminal case, kung hindi isang civil case for damages based on the civil code. So, Okay. iba po yung demanda. Kasi yung mga criminal cases, dapat ang nagdedemanda niyan ay ang gobyerno, yung mga prosecutorial arm, DOJ, Ombudsman. So yung civil case namin is based dun sa mga personal damages that are compensatory dun sa mga nasalanta ng baha. Ngayon, dun sa usapang dismiss, hindi po dinismiss yun based on the merits. Ibig sabihin, ay hindi pa nga nagtatrial. Yung pag-dismiss ay dahil na-deny yung amin pong motion na i-allow yung ating pong mga kliyente na taga-upak to litigate as proper litigants. Kaya yung mga nagsasabi na nagdemanda kayong civil, di niyo ba alam na magbabayad ng docket fee? Alam po namin yan. Yan ang unang-una po namin pinaghandaan. Dahil alam namin na yung 1 billion pesos na claim na for damages would amount to about 20 million docket fee, 20 million pesos. Laki ha? Kami kukuha noon. Laki naman, 20 million yung magiging docket fee. Opo. Ngayon, sa rules of court, meron kang remedy doon. At yun ay mag-file ka ng motion to allow the litigants, yung mga plaintiffs, to litigate as proper litigants. Pinasa namin yung mga requirements dyan. Unfortunately, iba yung pananaw ng RTC judge. Kaya naman, question na namin yun sa Court of Appeals. Okay. So, may petition for certiorari sa Court of Appeals questioning the decision, the order of the court dahil sa tingin namin there is grave abuse of discretion na bakit hindi niya pinayagan yun mga kliyente namin na mga As proper litigant. as proper litigant. Yun lang ang issue doon. So, Okay. hindi totoo yung mga sinasabi nila na ibinasura, wala nang pananagutan tong mga dinimanda namin. Wala po yun. Okay. Hindi po sinabi ng husgado yun. At yan, alam din nila. Kaya lang, yung narrative, binago lang nila para pumabot lang sa kanila na kunyari, malinis na sila. Okay. But sa konsensya nitong mga to, alam nilang hindi sila malinis. At yan ang patutunayan din namin sa husgado. Attorney, kung halimbawa, hindi rin katigan yung inyong petisyon for Hanggang Supreme Court po. Hanggang Supreme Court. Bakit daw hindi na ninyo isulong pa yung kriminal para pagka nanalo yung kriminal, yung civil liability will follow? Kasi po, hindi kami yung mga piskal, hindi kami prosecutorial office. Oo. Kung kami magpa-file ng criminal case, we will file it with the DOJ or the Ombudsman. Sila nga, nandun na nag-iimbestiga na, sinasabi nila yun. 1 taon na nilang iniimbestigahan yun, hindi nila ma-file, no? For whatever reason, no? Anong mangyayari sa mga tao na, mga napinsala ng bagyo, napinsala? Assuming ma-file nila yun, do you think that yung mga personal na damage caused by the flood will be compensated by the government? Yung mga nagkasakit, nawala ng bahay, binaha, these are compensatory damages. Will the government compensate them? Kaya yun ang sinampa namin na civil case. Kasi kung yung criminal aspect, abay, trabaho niyan. No? Pero ano nangyari? When we filed the case way back December, laging pinapangako ng mga, malapit na, hinog na, papile na. Until such time na hanggang ngayon, mag-iisang taon na, wala pa naman napapile na criminal case sa mga sa mga balyena. Ang nangyayari ngayon, nagiging state witness pa. Di ba? So, ngayon, meron mga sinasabi mga DDS yan. Naku, tingnan niyo po yung page ng United Peoples Against Corruption. Yun po, wala. Hindi po yun mga DBS, yung mga kliyente. O kaya, hindi po, walang kulay itong demandan to. No? At
Pangalawa, kung sakali hanggang Korte Suprema, sinabi, hindi talaga kayo pwedeng, pauper litigant. Then, we hope na maka-raise kami ng 20 million para magbayad ng docket fee. Para lang magtuloy-tuloy yung kaso. Para Hirap. Yun sinasabi Ang hirap. para magkaroon ka ng hustisya, bayad ka muna. Parang Docket fee. parang laban pala ito sa kalikasan, Ang hirap. Oo, gano'n. Kaya nga yung narrative na tuloy, parang yun, just, hindi ho. Nagkataon lang na iba yung pananaw niya, pero hindi siya nag-ruling na wala nang pananagutan itong mga dinimanda namin. Wala po yun. Kaya buhay na buhay yung kaso. Kaya yung mga nagsasabi, katulad nila PM Vargas na malinis na siya, tanongin mo yung mga abogado mo muna. Dahil meron pa rin kayong demanda sa Court of Appeals. Sige. Attorney Inton, maraming salamat. Thank you. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po. Si Attorney Inton, ang abogado po nitong mga pauper litigants na nabiktima ho ng mga kalamidad dahil sa mga nangyaring anomalya sa flood control.